Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Gen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kung alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. Pasalamatan po natin ang ating mga media partners mula sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 12 at ang Bangsamoro Autonomous Region na kumukuha ng ating talakayan. And we have with us today ang ating kaibigan mula sa Government Service Insurance System o GSIS. Let us all welcome ang kanila pong branch manager ng GSIS Cotabato Branch, Sir Alexis D. Arumpak. Sir Alexis, good morning. Ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Good morning, Oliver. Maayong buntag. Good morning sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga membro ng GSIS. Narito po ako upang iparating sa inyo ang mga bagong programa ng GSIS in behalf of our President and General Manager Arnolfo Vic Biloso. Opo. Sir, diretso na po tayo. Ano po ba yung narinig ko po, meron po kayong pinakabagong programa, ito pong Ginhawa Loan Program. So, ano po ito? Para po sa kaalaman ng ating mga manonood. Okay. Bilang tugon sa direktiba ng ating Pangulo sa pagdeklara ng National State of Calamity dahil sa bagyong Tino at Uwan, muling inilunsad ng emergency loan program simula noong November 7 hanggang February 7, 2026. Opo. Magkano po yung pwedeng i-loan under this emergency loan program? Kung wala kayong existing emergency loan, maaari kayong mag-loan ng 20,000. Okay. Samantalang kung mayroon kayong existing emergency loan, maaari kayong mag-loan ng 40,000. Kasi dito ay babawas yung kung may balanse kayo sa una nyong loan, no? Para siguraduhin na ang net proceeds na matatanggap nyo ay hindi lalampas ng 20,000. Okay. Ito ay may 6% interest per rate per annum and computed in advance. So 20 kung walang Kung existing wala, loan. Kung merong existing loan, 40. 40,000. Tapos ibabawas doon yung Yung previous balance. So, huwag lang lalampas ng 20,000. Opo. Sir, meron ba itong 3 months na grace period? Ano yung ibig sabihin nito? Usually, naririnig talaga natin yan, grace period. Ayan, yes. Mayroon tayong tinatawag na ito payment holiday ito. Ibig sabihin, hindi mo na magbabayad sa loob ng 3 buwan ang borrower natin ng emergency loan. Upon grant. Upon grant. So may 3 months siyang pahinga muna. At saka walang kuha nito, no? Automatic ito. Sa lahat ng mga mag-avail ng emergency loan, hindi kailangan magbayad muna sa susunod na buwan. May 3 months muna siyang makapahinga. For example, sir, ngayong December na darating na December mag-grant yung loan or ngayong November mag-grant yung loan. Mga March 2026 pa. siya Ang first niya na bayad. deduction. Opo. So, paano sir, lahat ng members at pensioners na may emergency loan mula November 7 hanggang February 7, sila yung mga automatic? Automatic na yan. Wala nang kailangan application. Automatic talagang mag-grant sila ng grace period na 3 months. Kailangan pa applyan yun, sir? Wala na. Kuha na siya. Automatic na talagang mag-grant. And then, paano naman po, sir, kung gusto nung isang borrower na magpatuloy dun sa regular na pagbabayad as ayaw niya na nang mag-avail ng 3-month na grace period? Pwede niyang gawin, pero pupunta siya sa GSIS, over-the-counter payment na lang siya. Or kaya sa aming mga payment partners, no, yung kagaya nung yung Maya, yung Bayad Centers, at saka yung online facilities ng Land Bank at saka Union Bank. Kung over-the-counter, sir, meaning sa Cotabato office, or Nearest. Or kung dito sa Coronadal, saan? Jensan, kung mas malapit sa kaldang Jensan, or Cotabato. Opo. So, yun yung options natin sa ating mga GSIS members. Now, ito po yung main question, sir. Yeah. Paano mag-apply ng GSIS emergency loan? Opo. Hinihikayat namin sila na mag-avail, mag-loan through our GSIS Stats mobile app.
Okay. So kung wala silang GSIS stats, mag-download muna sila, then mag-register. Then pwede na doon sila mag-loan. Online yan, no? Pero naman kung walang internet or kaya walang kuryente, pwede na sila doon sa pinakamalapit na na GSIS Yes, office. branch. Kung hindi nila ma-access yung kanilang online na account. Yes, So you have two options, either online or pwedeng over the counter at Yes. ma-assist po kayo ng GSIS. Doon naman po sir, magkakaroon ba ng dagdag na interest or penalty dahil po doon sa grace period na sinasabi natin? Wala pong interest on interest, no, or additional charges sa pag-avail ng ang loan ay magkakaroon lamang ng 3 buwan grace period. So yun na yun siya. Yun lang yun siya. Yun na yun siya. And then, paano po siya magbabayad, sir? Paano kung nakabayad na po yung borrower sa loob ng grace period? Paano ba ibabawas ba siya o i-refund ba siya ni GSIS? Ano po? Hindi siya refundable. Pero kung mayroon kang mga balances sa previous emergency loans mo, pwede 'yun pwede doon mo na i-apply or kaya pwedeng magiging advance payment mo na lang. Sir, additional lang. Sino yung pwede mag-apply ng emergency loan? Ang lahat ng mga lahat ng mga aktibong member at saka mga pensioners. Kasi sir, nationwide na to, di ba? Nationwide. Pero in the previous years kasi sir, di ba, kung hindi nag-declare ng state of calamity, so hindi covered ng Noon yun. Noon. Yun nga. Pero ngayon may direktiba na national yan. National. So lahat ng lahat na. membro pwede na po talaga. Yes, Opo. yes. Sir, maliban po sa emergency loan program, ano pa po yung ibang mga programa na inilulunsad po ni GSIS? May tinatawag tayo na MPL bundle. Okay. 3 yan, no? Yung MPL Flex, MPL Lite, at saka MPL Max. Okay. Yung MPL sir, multi-purpose loan. multi-purpose loan. Okay. Yan ang mga ginhawa bundles na tinatawag. Yung MPL, MPL Max. MPL Flex. Okay. Up to 14 times of your basic monthly salary, no? Okay. Then may 2% na service fee. Ang long term niya is 1 to 15 years. Okay. Then yung light naman, yung MPL light, yan yung mga mga pangmaliitang pangangailangan na pamandalian. Mayroon tayong tinatawag na MPL light na pwede kang mag-avail ng 5,000 up to 50,000. Okay. Mayroon lang itong service fee na 1%. Then yung max naman, yung MPL max is ito yung para sa may mga private lending, may pagkakautang sa mga private lending institution. Okay. Na pwede ka mag-avail ng MPL Max para bayaran yung Tapos sa pagkakautang bangko. mo doon. Yung mismong pinagkautangan mo na private lending institution, doon diretso yung bayad. Ang service fee nito waive. Pero ang kailangan sa MPL Max, dapat yung agency mo, dapat may letter of intent na mag-avail. Okay. Opo. Tapos, kung mayroon kang MPL Flex, hindi ka pwedeng mag-MPL Max. Isa na talaga. So, open siya? Yes. Paano sir? Open? Open to. Oo. Meron pa tayong isang tinatawag na isa pang loan na maganda rin, itong digital loan, Ginhawa Okay. Digital Loan. Yung Ginhawa Digital Loan, para yan sa mga digital needs natin, no? Kunyari, pambili natin ng laptop, Okay. smartphone, lalo na ngayon kasi GSIS stats na tayo di Yeah. ba? Automated na, digital na lahat. So there is a need for yung mga ganyan na mga digital Yung mga gamit. Oo. oo. Opo. So, Ilan sir? Magkano? ito is maka-avail ka ng 60,000 dito. Oh. No? Nagsimula ito noong October 10. Na-grant ito ng October 10. 6% interest per annum lang ito. Tapos, yung duration sir is? Kuwan lang Ilan ito, years? 3 years. 3 years. So, Yes. 60,000 ang loanable amount. Payable in 3 years with 6% interest Yes, oo. per annum. Sir, meron pa ba? Ongoing pa rin po ba yung mga educational loan? Yes, Narinig meron ko to tayo dati sa niyan. mga ko eh. Para kung may mga dependents ka na nasa college, no? Mayroon tayong educational loan. Provided 15 years in service na yung Membro. yung membro. Okay. Tapos parang study now pay later para sa mga ganyan na may mga college na estudyante. Paano po yung nito, sir? Tapos meron pa tayong isa pang program na para naman sa mga gusto bumili ng yung mga properties natin na foreclose sa GSIS. Okay. Ito yung tinatawag natin na lease with option to buy, no? Kung ikaw ay kung ikaw ang dating may-ari at delinquent ka na foreclose na, pwede naman na hindi ka munang maalis provided na magli-lease ka sa GSIS. Kung ikaw naman ay hindi
nag-occupy ka lang sa lugar na yun, pwede ka rin mag-avail, mag-list. So hindi lang ito para sa mga miyembro, kundi para sa mga nag-occupy at saka yung mga dating borrower doon. So, kumbaga maraming options ang ating mga GSIS members kung Yes. anong gusto nilang i-avail na loan programs ni GSIS. Sir, kamakailan po nagpalabas po yung GSIS board ng resolution number 136 tungkol sa pagbabawas ng interest at sa penalties at surcharges. Paano po ito nakakatulong sa mga miyembro po natin, sir? Okay. Sa ilalim ng GSIS Board Resolution number 136, pinapatupad ng GSIS ang pagbawas ng interest at surcharges sa mga delinquent accounts Okay. o mga hindi pa nababayarang obligasyon. Okay. In other words, ang hakbang na ito ay para tulungan ang mga GSIS members and pensioners na makarecover at mapanatili ang kanilang magandang standing. Habang pinapatatag din ang collection at servisyo ng institusyon. Opo. Sir, may narinig din tayo tungkol naman po doon sa Lending Act or RA 3765. Yes. So may mga questions. Sumusunod ba si GSIS dito? Yes. Actually, ang GSIS ay mahigpit na sumusunod sa Truth in Lending Act. Okay. Para matiyak na transparent at patas ang lahat ng loan transaction para sa ating mga members at pensioners. Sa ilalim ng batas na ito, tungkulin namin ipaalam ng malinaw at kumpleto sa borrower ang lahat ng impormasyon tungkol sa loan, kagaya ng mga interest rates, service fees, deductions at kabuuang halaga ng kailangan bayaran bago pirmahan ang kasunduan. So, sa ganitong paraan ay may sapat na kaalaman ng bawat membro bago kumuha ng loan at alam nila na magkano ang eksakto na matatanggap at babayaran nila. Opo. GSIS, sir, so ito po ay move natin for transparency and fairness. Yes, ang GSIS na natitiling committed sa transparency, fairness at responsible lending para matiyak ng serbisyo ay makatao, malinaw at kapaki-pakinabang sa lahat ng mga members at pensioners. Sir, when we hear GSIS, talagang ang tumatatak sa isip ng mga tao is pension. Yes. Opo. So sa usapang pension naman po, mataas ba ang pension sa GSIS kaysa sa ibang social insurance institution? Yeah. Comparably talagang mataas ang pension sa GSIS. Nakabase ito sa sa tatlong factor, yung tinatawag natin na period with paid premiums, no? Yan ang number one. Then yung average monthly compensation, ibig sabihin yung last 3 years mo na average. Ito yung basic salary mo. So, the higher the PPP, the higher the AMC, the higher the salary, Okay. the higher pension. Oo. Ngayon, kung magre-retire ka at at age 60 ka na, tapos may 15 years in service ka, mayroon ka pang option na pumili kung gusto mong 5-year lump sum ang kunin mo. Advance mo na yung 5-year 5 lump years. sum. Okay. Advance mo yung 5 years na pension mo. Pwede yon. Then after 5 years, magpe-pension ka. So kung 60, pagka 65, doon Basta may 15 years in service ka, ha? Okay. Tapos, ang pangalawa naman na option is, kunyari, gusto mong automatic pension na. Ayaw mo nang i-advance yung 5 years. So, next month, receive ka na ng pension mo at may regalo ang GSIS sa iyo na 18 months na equivalent na pension mo. So, hindi advance yun. Regalo lang ng GSIS yun. Opo. Sir, merong paghingi ng pension increase on top of the regular 1.5 na pension increase. May mga move na ganito. Paano? Okay. Naiintindihan namin ang Opo. ang hinaing ng mga pensioners natin, no, na pataasin. Yeah. Actually meron tayong every year na increase, 1.5 increase, provided na naka 5 years ka nang simula ng pag-retire mo. Okay. Then may yearly increase yan na 1.5. Part of the pension adjustment program ng GSIS. Mayroon tayong 1.5 increase. Pero yung sa karagdagang increase ay kailangan pagbutihin ang pag-aaral niyan upang masiguro natin ang ating actuarial life at saka yung pension fund ay mapangalagaan masustain natin. Masustain natin. Kasi minsan bibigay tayo pero ang sustainability niya or ang actuarial life niya minsan bababa. So talagang maingat na pinapag-aralan ang Ang importante lang dito, pwedeng magkaroon ng increase pero balanse at saka
makakaya ng pundo. So, in other words, sir, dapat makatarungan. Makatarungan. oo. Kasi hindi lang naman sa ngayon yung pang sa mga henerasyon, nasa incoming na mga generation ng mga Para pensioners. humaba pa at marami pang maka-avail Yes. ng mga programa ni GSIS. Pero worth to note na bukas po si GSIS Yes, sa actually, ganitong mga sa Always ganitong yan mga na pinapag-aralan options. ng mga Opo. sa actuarial yan. Sir, last na lang po before we end, meron po kayong ano po yung other announcements po natin para sa ating mga GSIS members at pensioners? Ang inyong mensahe po. Nais po namin ipaalam sa ating mga membro at mga pensyonado na patuloy ang pagbibigay ng tulong at kaginhawaan ng GSIS lalo-lalo na sa mga oras ng kalamidad, no? So hinikayat namin kayo na i-avail niyo yung mga programs na ito. Ito ay isang malaking tulong para sa ating mga mamamayan. At gusto ko rin ipaalam na ang ating GSIS ay malakas pa rin ang financial standing nito. Okay. Actually, no, from January to present, kumita tayo ng 112 billion sa Nationwide, sir, no? nationwide. Okay. Then ang net assets natin umabot na sa 1.92. Pinapakita lang na talaga malakas talaga ang GSIS pa. Oo, malakas na malakas ang financial standing ng GSIS. At panghuli ay inihikayat ko po ang lahat ng ating mga membro na kung maaari mag-register na kayo. Ida-download nyo na yung GSIS Touch mobile app at mag-register kayo. Kasi nandyan na po lahat ng mga kailangan yung benepisyo, serbisyo ng GSIS. Pwede na kayo mag-loan, mag-file ng claim, para sa mga pensioners, mag-appear, or kaya alamin nyo ang mga... Records. Ayun, alamin yung mga records Oo, nyo. ako ang chinecheck ko serbisyo parati. doon. So talagang malaking bagay po na makaregister kayo. Ang katotohanan po, inalis na namin lahat ng mga GSIS kiosk, no? Yun nga, actually sir, yun yung tanong ko, yung kiosk. Wala Kasi na. may mga naghahanap pa rin ng kiosk eh. Kasi Opo, hanggang sige meron po. yan, yung iba, pumupunta pa rin. Yes. Pero kung tutuusin, nasa kamay mo na lang ang GSIS. Sir, speaking of yung touch mobile, yung GSIS Touch Touch mobile. mobile app. Paano yung initial registration, sir? Kailangan pa may mag-coordinate pa with GSIS o doon na diretso sa Doon na diretso mismo. Pag-download mo dapat, yan, open mo na. dapat updated ang Ang kailangan lang naman sa amin is yung business partner, yung BP number. Okay. You can BP get number? That, yes, you can get that from your AAO okay. and you can get it from us. How about yung sir, email address and yun na yun, upon registration na nila yun. Yeah. So magpatulong po tayo sa ating mga AAO on how to register kasi nagbi-briefing naman si GSIS sa kanila ng mga dito. Isa pa sir, meron po kayong additional na lang meron po kayong ina-award dun sa ating mga partner sa mga LGUs and NGAs na in terms of their remittance, sir, di ba? Meron kayong mga ganun na ano po? Meron. Yung mga walang palya na mag-remit. Oo, meron yan, ano po panawagan natin, sir? LGUs and NGAs on remittance, sir. Yes, ang tinatawag natin diyan is term yan is anyway, basta sa lahat ng mga mga LGUs, no? NGAs, ipagpatuloy nyo lang po ang pagre-remit sa tamang oras. At mayroon kaming mga, although maliliit lang naman na mga pagpapakilala sa mga prompt na at accurate payments ng remittance. Also, mayroon din kaming Seal of Protection Award para naman doon sa mga non-life insurance, sa mga properties ng mga agencies, no? Kung talagang makakomply sila, mayroon kayong tinatawag at binibigay na Seal of Protection Award. Yan na po. Okay, thank you very much. Ang dami nating na-discuss. So, sa ating mga GSIS members, huwag pong kalimutan na mag-register doon sa kanilang mobile app para po sa mga karagdagang detalye or visit their website. So, sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc Sir Jen.